Maraming salamat po, sir. Pinaunlakan nyo kami kahit na medyo busy po tayo. Sir, unang-una, kung pwede lang sana namin makuha ang reaction mo, tungkol naman po ito sa allegedly pagpatay or pinatay, whatever term that we're gonna use against the mayor of Leyte na si Mayor Espinosa. Una-una, medyo pasensya na at medyo meron tayong cold. Anyway, ang balita natin dito sa Las Vegas, yun lamang natin nakikita sa ilang balita sa Facebook na si Mayor Rolando Espinosa daw of Albuera, Leyte was killed apparently by police contingent from CIDG. Ngayon, ipinalabas din doon yung mga meron palang blue book na at saka affidavit na ginawa to si Mayor Espinosa bago siya patayin, na nililista niya mga personalities na involved sa drugs at number one nga doon sa kanyang affidavit na ginawa ay ang pinangunahan ng ating dating Secretary of Justice Laila De Lima na ngayon ay senador. Nandun din nata sina General Luot and I think another General Dolina, and about more than 30 more personalities, including media personalities na kasangkot doon sa droga. Kaya medyo malalim ito ang pangyayari ito sapagkat siyempre kung sino man gumawa nito, ang unang parang gusto nilang pagbintangan ay ang Duterte administration gawa nun sa extrajudicial killing. But sabi ko nga medyo malalim ito sapagkat marami nang nangyayari na dito sa mga personalities na nasangkot, no? Katulad halimbawa nung sa Cebu, meron dong isa sa mga possible witnesses against some generals named by the President, General Luot, ay parang pinatay din isang member ng PNP. At alam din naman natin yung nangyari doon sa Bilibid na yung sino JB Sebastian, si Vicente C. at saka si Peter Ko ay tinangkaring patayin. At as a matter of fact, yung isa ay namatay na, si another Ko. Tony Ko. Antonio Ko, Tony Ko ay pinatay. At alam din natin na itong mga ito ang nagbulgar sa House Committee hearing on the Committee on Justice na si De Lima ang sinasabi nilang protector ng mga drug transactions sa loob ng Bilibid. At ngayon, nandito ngayon, yan din mga personalities na yan ang maaaring involved. At doon nga sa affidavit ni Mayor Espinosa ay sila nga ang sinasabing may kagagawan o may kinalaman sa involvement ng drug transactions sa hindi lang sa Leyte but sa loob ng maging sa buong bansa. Kaya what I did ay after learning this, I issued an order through my undersecretaries to direct the NBI to conduct a parallel investigation para to avoid any whitewash in connection with this incident. Ito po bang affidavit is submitted na officially submitted as sworn statement niya, affidavit? Actually, isa sa mga nakafile sa amin sa Department of Justice na complaint against Secretary De Lima, Senator De Lima, ay unang-una yung VACC ni Dante Jimenez na dinidemanda rin si De Lima because of the involvement, sa kanyang involvement sa drugs. And second ay yung final ni dating mga NBA agents or NBA directors Esmeralda and La Sala na dinidemanda rin si Secretary De Lima. At ang pangatlo ay yung final ng polisiya ng Albuera, Leyte na si Secretary De Lima rin ang
number one personality na inihabla nila. And I believe that the basis doon sa pagdemanda nila kay De Lima ay itong mga statement na ito ni Mayor Espinosa. So I'm not very sure, but I believe that this is one of the affidavits to reinforce their complaints against Secretary De Lima. Sir, maepekto ba ang pagkamatay ni Mayor Espinosa doon sa kaso na final against Senator De Lima? Malaki ang magiging epekto niyan sapagkat kung totoo na itong affidavit na ito ni Mayor Espinosa ay ginamit nila bilang patotoo or reinforcement dun sa kanilang complaint, then mababaliwala na yan sapagkat ang affidavit, unless it's sworn to by a witness, ang ibig sabihin yung witness ay buhay na witness, ay saka mo lang yan mabibigyan ng kapuluhan. But when the affiant has already died, then it becomes hearsay and hindi mo na magagamit yan unless yan ay merong another person or another witness will come forward to corroborate the statement of the late mayor. Sir, yung anak niya si Kerwin nasa Abu Dhabi, posible mayroon din siyang statement related to that. But anyway, kailan ho ba ang punta niya, ang dating niya sa Pilipinas para naman po siya ma-investigate? Well, we're expecting that he will be brought to the Philippines as soon as possible. But we were informed that the police authorities, the Dubai police authorities, wanted first to investigate on how Kerwin was able to get into the country and to the country, and the circumstances of drug involvement. So the police authorities in Dubai wanted to verify for themselves about this person, about the circumstances. After which, I was talking to General Bato. We were together in the plane going here in Las Vegas, and I was told that in a very short while, Kerwin will be brought into the country, to the Philippines. Para sa kanyang seguridad o sa seguridad ng mga tao, sir, na magiging witness ng gobyerno, isa sa ilalim mo ba siya sa protection program ng gobyerno o hindi? Dapat, especially sa nangyari doon sa kanyang ama at doon sa papa, no? Actually, I told this in connection with Ronnie Dayan, even with J.B. Sebastian, to tell everything to the Philippine authorities para malaman natin kung ano ang talagang mga kinalaman nitong mga drug protectors in the country. And gawa ng they do not appear to be the most guilty, then the witness protection program of the Department of Justice is open to offering them protection. Right. And even if they are not yet in the protection or under the protection of the witness protection program, at most guarantees of their safety should be done to prevent them from being silenced. Specifically Kerwin, because I was told that he was willing to tell everything already. I understand yung kaso na ina-establish niyo na ipasa niyo sa ombudsman, and ombudsman is not pursuing it yet kasi kailangan pa talaga ng additional evidence na, which is yung kaso ni Mayor would add more traction sa ano ninyo, no? That's right, but let me correct you, no? We did not yet endorse any case to the Ombudsman because the Department of Justice and the Ombudsman have concurrent jurisdiction. Anyway, it means that either the Ombudsman or the Department of Justice may conduct the preliminary investigation. In this case, all cases, including the three which I mentioned, and the fourth one, which was filed by J.B. Sebastian, I think, last Friday, against De Lima also, before the Department of Justice. It will be the Department of Justice which will be conducting this preliminary investigation. And especially in view of the pronouncement of the Ombudsman that
he will not be calling for the investigation of the Lima, which means to us that for her there is yet no sufficient evidence against the Lima for the Ombudsman to conduct the investigation. So we deemed it better that the Department of Justice, in view of the so many evidence against the Lima and company, that the Department of Justice conduct the preliminary investigation of these 4 cases. Now, after the preliminary investigation of these 4 cases, and we have determined that there is probable cause against Secretary de Lima and others to be filed cases against them, then that would be the time that we are going to endorse all these cases to the Ombudsman for their review. Okay. Sir, ang opinion ng ordinaryong tao doon sa mga barangay, pag ang isang allegedly may reklamo, ang bilis daw po parang bukas pwede nang ipahuli. Itong kay Secretary de Lima, ang daming nagsasabi siya, tinuturo siya na siya ikaw ganito. Medyo natagalan, or ano bang tamang time na dapat sabihin, term na dapat sabihin natin. But anyway, may time frame ho ba kayo na pwede niyong sabihin sa amin na in this time, next year, this period, posible na mahihain na natin ang karampatang, kaso at desisyon against the Senator? I believe so. So now there are 4 cases, all different cases, but all again, the principal respondent is Secretary de Lima, Senator de Lima. Upon my return, they are now reviewing, the NBI is now reviewing each complaint against Secretary de Lima and about 10 other respondents, and they'll be filing different cases against these respondents. So after this, we've already appointed or constituted a 5-man panel to conduct this preliminary investigation. So all 5 cases will be consolidated, and preliminary investigation we will give Secretary de Lima and other respondents sufficient time to file their counter affidavits. To those who are impatient, dapat pag po tayo maging mainit tayo, sapagkat ito po'y nagbibigay tayo sa lahat ng mga respondents or akusado ng sufficient time para yun ang kanilang karapatan under the due process. Meron po we are following a procedure under the due process, at hindi po natin maaaring ma-railroad yan. Otherwise, baka po pag yan ay ni-railroad natin, hindi natin binigyan sila ng karapatang mag-file ng kanilang kasagutan, baka yan po ay mabaliwala lamang pag yan ay inapila sa nakatataas na hukuman. Right po. Sir, yung 4 kasali na po ba dun yung sinasabing graft case against Secretary de Lima dahil sa kanyang pagpabayaan noong time yun? I think ang asawa ni JB ang nag-file against before the Department of Justice. Apo, if I remember right, it was emailed to me. The principal respondent is Secretary de Lima, and one General Schwarzkopf was one of the other respondent. Okay. Naku sir, medyo ang ating yung battle against drugs at saka yung corruption, ang lawak-lawak, ang lalim-lalim. Ano po yung gusto niyong mensahe sa ating mga kababayan na sa ngayon po masaya kami na mayroong ganitong sistema na pinapatupad ang ating pamahalaan under po kay Presidente Rodrigo Duterte at saka po sa inyo sa Department of Justice. Mensahe niyo po para hindi mainit, sabi na nga, at saka syempre patuloy na magtiwala sa gobyerno. Opo, sa ngayon po ay patuloy natin suportahan ang war on drugs ni President Duterte, sapagkat ngayon kung hindi po natin siya na-elect bilang Pangulo, hindi po natin malalaman na ganyan na po pala ka-extensive ang katalamak ang pagkalat ng droga, hindi lamang dyan sa Bilibid kundi sa buong bansa.
So, ginagawa po ni President Duterte at ng kanyang mga cabinet members katulad ng inyong banlingkod sa Department of Justice ang lahat ng kanilang magagawa upang tulungan natin sawatain ang plague or scourge na ito sa ating bayan. So, maasa po tayo na tayo'y magiging patient o tayong mainip at ito po'y ginagawa natin upang ang ating katarungan at ang batas natin ay ating may patupad laban dito sa mga involved sa pagkalat ng droga sa ating bayan. Sir, last question bago tayo magtapos kasi alam ko busy ho kayo at busy din tayo lahat. Sir, yung isang statement lang regarding sa extrajudicial killing, totoo ba ito o hindi? Actually, ako po before coming here, mga 8 days ako galing sa Bucharest, gawa nung meron kaming convention ng cybercrime doon. So, umabot po yun until October 30. At umuwi nga lang po ako noong November 1. At ganyan din po ang katanungan sa akin. Ang sabi ko po, wala pong katotohanan na yung extrajudicial killing na yan ay magkakaroon tayo ng kasalanan sa harap ng international community. Sapagkat siya naman ay hindi naman policy ng ating bayan. Hindi naman policy yun ng gobyerno. Ginagawa po lamang natin ito upang talagang sumpuin ang talagang napakalaking salot sa ating bayan. Kaya po sabi ko doon sa mga international community, mga representatives ng mga different international organizations doon sa Bucharest na maging patient lamang po kayo sapagkat itong ginagawa namin ito ay naaayon sa batas, sa aming batas sa Pilipinas at wala kaming ginagawang talagang official. Hindi po wala pong official policy ang gobyerno upang gawin itong mga extrajudicial killing na binibintang ninyo. Alam po namin na talagang napakarami na nagmamasid, even especially sa mga organization na inaaniban ng ibang kababayan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Bucharest, kundi pati dyan sa European Community at saka United States. Pero yan po ay alam natin yan at yan ay concern dyan si President Duterte. Pero huwag kayong mag-alala na wala tayong policy na pinatitibay natin ang extrajudicial killing. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Vitaliano Aguirre II, sa panahon niyo po at kami po dito sa New York, maging sa ating mga kababayan sa buong mundo, lalo rin mga overseas Filipino workers ay patuloy pong sumusuporta at nakamasid po tayo para sa tagumpay po ng tunay na pagbabago sa ating mahal na Pilipinas. At saka huwag po natin kalimutan, ipagdasal po natin ang safety Opo, nila. lahat po ng mga nasa likod ng kampanya laban sa droga, sa kriminalidad at korupsyon, pinapagdasal po namin ang inyong safety, sir. At ingat po kayo parate. Maraming salamat, Aris. We now speak with the CIDG-8 Regional Chief, Marvin Marcos. Good morning, sir. Thank you for taking our call. Magandang umaga sa mga nanonood ng CNN Philippines. Sir Marvin, ano po ba at ang nangyari kaninang umaga dyan sa Baybay City Provincial Jail? Ano po nangyari? Bakit po napatay itong si Mayor Espinosa and the other inmate, si Raul Yap? Good morning. Ganito po nangyari niyan. Kahapon po ng hapon, I was informed by my provincial officer in the person of Chief Inspector Leo Laraga. Siya po yung provincial officer ng Leyte. Jurisdiction na po niyo itong Baybay Leyte, in which kung saan po nakakulong si Mayor Espinosa. Ngayon, mayroon po kasing informante na volunteer informant na pumunta po sa provincial officer natin at voluntaryong nagbigay ng impormasyon pertaining sa transaksyon sa droga. Dito nga, ang suspect dito sa transaksyon ng droga, itong si Raul Yap. Ngayon, base sa accounts ng informante, bumisita siya sa Baybay sa provincial jail in which nakausap niya personally si Raul Yap para doon nga sa transaksyon ng droga.
Pero bago siya aaprubahan ni Raul Yap ng marilisan siya ng drugs, kailangan daw ng approval ito ng bossing niya. Ngayon, hindi naman alam nung informante na yung papupuntahan pala sa kanyang bossing na sinasabi, si Mayor Espinosa. In which, nung pumunta siya sa selda, tinuro yung selda para puntahan niya, para hingin yung approval, kilala din naman niya yung mukha ni Mayor Espinosa dahil napakapanood naman daw siya ng TV. Doon niya na-find out o nakita personally na mayroong firearm doon sa loob ng selda. Ang sabi nga nung informante, caliber 45 daw. Ngayon, maliban sa pag-uusap ng provincial officer natin, dito sa informante, binalidate din ito niya. Then, nag-decide po siya na ng hapon, pumunta po kay Judge Sabare para po applyan po ito ng search warrant, yung 2 taong sinususpetahan. Ngayon, ang nagkandak po ng interview at ginawa pong deponent, ito pong informante natin. Hindi po nakialam ang mga pulis natin base doon sa interview, pagkandak ng interview ng judge para mapatunayan niya kung talaga nagsasabi ng totoo yung deponent, na eventually na-approve po yung search warrant dahil apply po ni Major Larga. Na-release po ito ng bandang hapon, tapos kasi po sa Samar po yung branch na sala po ni Judge Sabare, mga magagabi na po ito dumating ng Tacloban to inform me na approve na po nga yung 2 search warrant. Then immediately nagkandak po ng briefing. So may 10 days naman po para i-serve natin yung search warrant, kaya lang nag-decide po kami na i-serve na kagad ngayong kagad yung search warrant, in which nagkaroon po kami ng pre-jump of operation informing all units ng PNP that we will be serving the 2 search warrants against Mayor Espinosa and Raul Yap. Specifically, kay Mayor Espinosa, doon sa illegal possession ng firearm, na nakita po ng deponent natin, at doon kay Raul Yap naman, yung tungkol naman doon sa illegal drugs transaction. Sir Marvin, so ang pag-serve ng search warrant ay nangyari noong kaninang 4 in the morning? Yes, nag-travel pa po kasi yung mga raiding team natin from Tacloban City to Baybay. Nakarating po ito ng mag-alas 4, lapit na po mag-alas 4. Doon na po, nag-attempt po pumasok po yung raiding team ng CIDG at saka kasama po yung maritime group, na in which at first instance nagkaroon po ng resistance yung jail guards sa provincial jail ng Baybay. Hindi po pinapasok yung mga operatiba. Ayaw po nilang buksan. Inabot po ng more or less mga 15 minutes bago po na-cut ng operatiba through a bolt cutter yung kadena. In which inaalaw po ng korte ang pag-break in pag may search warrant po na hawak po ang police officers. So yung jail guards, Sir Marvin, yung jail guards ang hindi nagpapasok doon sa mga CIDG operatives. Yes. Pero ano ho nangyari noong nakapasok na? Sinabi niyo po na may shootout between Mayor Espinosa and the operatives? Yes, yung nung gano'n na po yung ginawa nung jail guards sa provincial jail, ginawa pa nga niya, pinasok yung susi sa padlock at binali. So napilitan na po itong mag-break in yung operatives. Pero during the span of time of about 15 minutes, siguro nakapaghanda po ito si na Mayor Espinosa at saka itong si Raul Yap, in which ito si Raul Yap was nakulong po ito sa illegal drugs din, and he is also from Albuera, Leyte. So pagpasok pa lang ng operatiba natin, kasi magkahiwalay silang selda, ay pinaputakon na po sila. Na in which po doon po nagkaroon ng desisyon po yung mga kapulisan natin na gumanti ng putok, na resulta po ng ikinamatay ni Mayor Espinosa at saka po ni Raul Yap. Ilan po bang CIDG operatives ang involved dito sa operation na ito, and you called it a raid? Ang members po ng CIDG na kasama is around 15 po, at meron din pong kasamang maritime group na nag-request kami na i-join kami para madagdagan yung operatibang papasok sa provincial jail, kasi
hindi po namin inaalintana yung kapasidad din ng mga jail na baka po mag-resist sa amin. Mhm. Sir Marvin, bakit po kailangan ng search warrant samantalang nakakulong ang si Mayor Espinosa and yung isang inmate, si Raul Yap? At maaari ba silang imbestigahan or inspeksyonan kung may armas or droga while inside the jail cell? Nagkakaroon po ng pagkakataon na sa appreciation po ng isang huwis ay nag-a-approve po siya ng search warrant based sa account sa isang credible deponent pag meron pong krimen na nangyayari sa loob ng kahit isang facilities gaya ng isang jail. So you're saying, yung tulad po ng informant, pagpapasok ng droga, yung pagpapasok ng baril, na minsan ito po dapat kasama sa iniimbestigahan kasi minsan ito po itinutolerate po minsan ng mga membro ng jail facilities. You're saying, sir, yung informant na sinasabi nyo kanina, sinabi niya na nagtatago ng armas si Mayor Espinosa and yung inmate po, si Raul Yap, ay nagtatago ng droga sa loob ng jail cell. Yes, meron siyang drug transactions, actually. So Yun ano po ang estado ng investigasyon nyo dyan sa insidenteng nangyari? So far, sa ngayon, at this moment, nandito na po yung SOCO natin. Ongoing po yung pag-process nila sa scene. Hindi pa po ito tapos. Na-recover na po yung 2 baril. Na yung isang baril, hawak po yun po yung ginamit ni Mayor Espinosa na pag titingnan mo siya, para siyang caliber 45. Pero actually, nung ni-recover nila yung basyo, ito was a Super 38. Ngayon, yung si Raul Yap naman, yung na-recover naman na baril doon sa kanya, was a Colt Commander, caliber 45 naman. So ilang armas all in all ang na-recover nyo po? Hindi pa po kami ang nag-recover niyan, nasa SOCO pa po, pinanunood lang po namin sila. 2 po, 2 pistol po. And did you recover drugs po inside the jail cell? Meron din pong drugs na na-recover, pero hindi ko pa po masabi yung quantity kasi hawak pa po ng SOCO at ini-inventory pa po nila. Okay, thank you for taking our call. CIDG-8 Regional Chief Marvin Marcos. We will keep you updated on this story as information becomes available. I'm Mai Rodriguez. Keep it here on CNN Philippines.